Kamusta mga kaibigan? Maligayang pagdating sa ating video ngayon na puno ng kwento, inspirasyon at konting kulitan. Ako si #WalkWithLan at ngayon pag-uusapan natin ang dalawang pangalan na muling bumabalik sa Senado, si Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Bakit sila? Bakit ngayon? At bakit parang hinintay natin sila ng matagal? Kung, napuna, kung napanood mo ang peak wave noong 2022, alam mo na ang sagot. Pero kung hindi pa, abangan mo ito sa mga susunod na minuto ng kwentuhan, katotohanan at konting tawanan. Kaya i-ready mo na ang popcorn, kape o kahit anong merienda mo dyan dahil ito ay isang malalim na deep dive sa dalawang politikong hindi lang basta kandidato kundi mga simbolo ng pag-asa para sa marami. Hit that like button na i-subscribe kung bago ka dito at sabihin mo sa comments sino ang bet mo sa 2025. Si Kiko, si Bam o pareho. Tara na, simulan na natin. Una, kilalanin natin si Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Si Kiko o Francis Pangilinan sa totoong buhay ay hindi lang senador, siya rin ang asawa ni megastar Sharon Cuneta. Imagine mo sa bahay nila may session ng Senado sa umaga, concert naman sa gabi. Nagsimula siya bilang senador noong 2001 at kilala sa kanyang trabaho sa agrikultura at food security. Naalala mo ba noong 2022, tumakbo siya bilang Vice President kasama si Lenny Robredo. Hindi man nanalo pero milyon pa rin ang bumoto sa kanya. Si Bam naman o Paulo Benigno Aquino IV ay pinsan ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Pero wag kang magkakamali, hindi siya sumikat dahil sa apelyido lang. Naging senador siya noong 2013 hanggang 2019. At kilala sa edukasyon at kabataan, siya yung tipong mukhang student council president pa rin kahit 40s na, pero seryoso, ang dami niya nagawa para sa free college education. Alam mo kung si Kiko ang tatay ng agrikultura, si Bam naman ang kuya ng kabataan, parang sila yung magulang natin sa Senado na hindi mo kailangang takot na magpapakita ng report card kasi tutulungan ka pa nilang mag-aral. Balikan natin ang 2022, ang taon ng Pink Wave. Si Kiko tumakbo bilang Vice President ni Lenny Robredo habang si Bam ang campaign manager naman. Alam mo ba na milyon ang dumalo sa kanilang rallies? Sa Dasmariñas, Cavite pa lang, parang concert ng Taylor Swift pero walang entrance fee at ang merchandise ay pag-asa. Hindi man nanalo ang tambalan pero napakita nila na kaya ng mga Pilipinong magkaisa para sa isang layunin. Si Kiko kahit tatalo, pangalawa pa rin sa Vice President race. 9 million ang boto niya. Si Bam naman kahit hindi tumakbo, naging utak sa likod ng kampanya. Sabi ng iba, kung hindi lang nagkagulo-gulo ang boto, baka nanalo na yan. Pero bakit sila hinintay ulit? Kasi yung laban nila ng 2022 hindi natapos. Parang movie na may sequel. Ngayon, 2025, ang part 2 at sila ulit ang bida. Ngayon, pag-usapan natin ang puso ng kanilang kampanya. Si Kiko, ang numero unong misyon niya ay food security sa panahon na ang bigas ay parang ginto na ang presyo, siya yung nagsasabing kailangan natin ng mas murang pagkain. Bilang dating Presidential Assistant for Food Security, alam niya ang problema ng mga magsasaka mula sa irigasyon hanggang sa middlemen na sobrang mahal ang singil. Si Bam naman, edukasyon ang laban niya. Sabi ang isa sa mga tumulak ng free college education law noong 2017. Imagine mo milyon na nakapag-aral ng libre dahil sa kanya. At ngayon, gusto niyang mas marami pang kabataan ang magkatrabaho pagkatapos ng kolehiyo. Sabi nga niya, hindi lang diploma, kailangan may trabaho ka rin. Ay, kung si Kiko ang magpapababa ng presyo ng gulay, si Bam naman ang mabibigay ng diploma para makabili ka ng gulay, teamwork talaga ito Parang combo meal sa fast food, pero mas masustansya. Pero hindi madali ang laban nila Sa latest surveys, hindi pa sila kasama sa Magic 12. Si Kiko nasa 15,
Si Bam naman, nasa 17th. Ang mga kalaban, mga bigatin, mga Tulfo, Bongo, at iba bang sikat na pangalan. Pero sabi ni Bam, open race pa ito. At si Kiko naman, kailangan lang natin iparating ang mensahe. Dagdag pa niya, sila pa rin ang tinuturing na opposition kahit sinasabi nilang independent sila. Sa politika para lang laging may awayan, no. Pero sila, sinasabi nila, huwag tayong mag-away, magtulungan na lang. Kaya nga hinintayin sila ng bayan kasi sila yung tipong hindi magpapatalo sa drama ng politika. O sa tingin mo, kaya ba nilang may panalo ito? Sabihin mo sa comments, Team Kiko, Team Bam o Team Kibam. Hindi sila nag-iisa. Si dating Vice President Leni Robredo kahit tumatakbo na bilang mayor ng Naga, buong suporta pa rin kay Kiko, Bam at Bam. Sa kick-off rally nila sa Cavite noong February 2025, dumalo si Leni Robredo parang reunion ng 2022 volunteers. Pati si Sharon Cuneta, asawa ni Kiko, nandun din. Sabi nga ng iba, kung hindi mo iboboto si Kiko, baka kantahan ka ni Sharon ng bituing walang ningning. May mga alis din tulad nila Joel Jokno, Leila De Lima, Trisa Ontiveros bilang Avengers ng opposition. Kada isa may superpowers, Kiko sa agrikultura, si Bam sa edukasyon, si Chel sa hustisya, kaya nga hinintay sila. Kasi sila yung team na hindi lang nangangako, gumagawa talaga. Pero ang tunay na tanong, bakit sila ang hinintay ng bayan? Kasi sa panahon ng mahal ng bilihin, korupsyon at kawalan ng trabaho, kailangan natin ng mga leader na may puso at plano. Si Kiko at Bam, hindi sila yung tipong magpo-post lang sa camera. May track record sila. Sa mga magsasaka, si Kiko ang sagot sa gutom. Sa mga estudyante, si Bam ang sagot sa pangarap. At sa mga ordinaryong Pilipino, sila yung simbolo na pwede pa tayong umahon. Sabi nga ng isang supporter, kung hindi sila, sino pa? Sa totoo lang ha, parang sila yung mga hinintay natin kasi pagod na tayo sa mga politikong puro pangako, walang gawa. Si Kiko at Bam, kahit hindi pa sila nananalo ulit, parang mga ex na gusto nating balikan kasi alam natin sila yung totoo. Kaya mga kaibigan, ito na si Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Dalawang pangalan na hinintay ng bayan. Sa May 2025, ikaw ang magpapasya. Siya ba ang kailangan natin sa Senado? Kung oo ang sagot mo, i-share mo itong video na ito, i-like at sabihin mo sa comments kung bakit sila ang pipiliin mo. Salamat sa salamat sa inyong mga ilang minutong nakasama ko kayo. Huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell at magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. Ako si #WalkWithLan at ito ang kwento kung bakit si Kiko at Bam ang hinintay ng bayan. Matino, mahusat at may malasakit. Sila na nga ba? Abangan natin sa 2025. Matulog ka ng mahimbing at magdasal tayo para sa ating bansang mahal na Pilipinas. Bye-bye!